Isang basurang itinapon sa gitna ng unos. Iyan ang tingin nila sa akin. Elaine, ang manugang na tila alipin sa sariling pamamahay, ay pinanood ang kanyang asawa na si Marco na yumakap sa ibang babae habang siya ay pinalalayas ng malupit na biyenang si Liza. Ngunit ang bawat patak ng ulan ay magiging luha ng pagsisisi para sa kanila. Sa isang gabi, ang Cinderelang duguan ay muling magiging isang Monte Mayor. Handa na ba kayong makita ang rinang binaliwala ninyo? Magagawa kaya nilang humingi ng tawad kapag ang kapalaran ay tuluyan ng bumaligtad? Wala kang kwentang babae. Isang mantsa lang hindi mo pa matanggal? Para kang basahan na mas madumi pa sa sahig na nililinis mo. Ang boses ni Doña Liza ay tumalipis sa hangin. Kasing talim ng isang itak na humihiwa sa katahimikan ng kusina. Sa ilalim ng malabo at aandap-andap na ilaw, nakaluhod si Elaine sa malamig at magaspang na semento. Ang kanyang mga kamay, na dati ay makinis at inaalagaan, ngayon ay puno na ng mga sugat at bitak dahil sa matapang na sabon at walang katapusang pagkayod sa loob ng 3 taon ng pagsasama nila ni Marco. Pinilit ni Elaine na huwag iangat ang kanyang paningin. Patuloy ang kanyang panginginig na kamay sa pag-ikot ng basahan sa sahig. Sinusubukang burahin ang isang maliit na bakas ng putik na iniwan ni Marco kaninang umaga. Ginagawa niya ito hindi dahil sa tungkulin, kundi dahil sa isang munting pag-asa. Umaasa siya na kung makikita ni Mama Liza na malinis ang bahay at masunurin siya, baka sakaling pautangin siya nito ng kahit ilang daang piso para pambili ng gamot ni Abby. Ang kanyang anak ay kanina pa humihingal sa loob ng silid dahil sa taas ng lagnat at ang bawat ubo nito ay parang saksak sa dibdib ni Elaine. Hinihintay mo bang tutubuan ng ginto ang sahig na yan bago mo matapos? Muling bulyaw ni Liza. Sa pagkakataong ito, naramdaman ni Elaine ang bigat ng tsinelas ng kanyang biyenan na sadyang tumapak sa kanyang mga daliri. Hindi ito aksidente. Idiniin niyon ni Liza ng buong lakas, dahilan upang mabitawan ni Elaine ang basahan habang nararamdaman ang pagpisat ng kanyang mga buto sa ilalim ng matigas na swelas. Walang lumabas na boses sa lalamunan ni Elaine. Ang sakit ay gumuhit mula sa kanyang kamay hanggang sa kanyang balikat. Ngunit mas masakit ang katotohanang kailangan niyang lunukin ang kanyang dangal para sa kanyang anak. Nanatili siyang nakayuko. Ang kanyang buhok na basa ng pawis at dumi ay tumatakip sa kanyang namumutlang mukha. Sa bawat segundo ng pagdiin ng tsinelas ni Liza, parang unti-unting nadudurog ang huling piraso ng kanyang pagkatao. Sa kabilang dako ng kusina, narinig niya ang dahan-dahang pagbukas ng pinto at ang pamilyar na mga yabag ng sapatos ni Marco, ang kanyang asawa. Ang lalaking nangako sa kanya ng langit at bituin noong sila ay magtanan. Ngunit nang dumating ang mga hakbang na iyon sa tapat niya, hindi siya nito tinulungan. Nararamdaman ni Elaine ang titig ni Marco mula sa itaas, ngunit wala itong init. Wala itong bahid ng pag-aalala. Ma, hayaan mo na yan. Nakakairita ang mukha niyan, lalong sumasakit ang ulo ko sa kamalasan na dala niya sa bahay na ito. Ang malamig na sabi ni Marco bago ito lumampas sa kanya para kumuha ng tubig sa refrigerator. Parang isang balde ng yelo ang ibinuhos sa buong katawan ni Elaine. Ang bawat salita ni Marco ay parang mga karayom na isa-isang itinutusok sa kanyang puso. Dahan-dahan, ngunit malalim ang baon. Ang lalaking dapat ay nagtatanggol sa kanya, ang siya pang nagtutulak sa kanya sa bangin ng kawalan ng pag-asa. Binitiwan ni Elaine ang lahat ng lakas sa kanyang katawan. Ang maruming tubig mula sa basahan ay dahan-dahang kumalat sa sahig, parang ang kanyang mga pangarap na unti-unting natutunaw sa gitna ng kadiliman. Nanigas ang kanyang buong katawan habang ang tibok ng kanyang puso ay naging isang mabigat at masakit na damba sa kanyang dibdib. Hindi siya umiiyak ng malakas, ngunit ang bawat paghinga niya ay parang isang pagsusumamo na hindi naririnig ng langit. Ang kanyang lalamunan ay tuyong-tuyo at ang kanyang paningin ay nagsisimulang lumabo hindi dahil sa pagod,
kundi dahil sa mga luhang pilit niyang pinipigilan. Diyos ko! Ang tanging bulong ng kanyang isipan sa gitna ng matinding katahimikan ng kusina. Hanggang kailan ko ba kailangang bayaran ang kasalanang magmahal sa maling tao? Hanggang kailan magiging ganito kalamig ang mundong dati ay akala ko ay aking magiging tahanan? Nanatili siyang nakaluhod sa basang semento, isang anino ng babaeng dati ay puno ng buhay at pangarap. Habang papalayo ang mga yabag ni Liza at Marco patungo sa sala at naririnig ang kanilang tawanan sa harap ng telebisyon, naiwan si Elaine na mag-isa sa dilim ng kusina. Kasama ang kanyang basahan, ang kanyang namamagang kamay, at ang napakabigat na tanong na pilit na bumabalot sa kanyang pagkatao. Ito na ba ang katapusan ng kanyang pagtitiis? O simula pa lamang ito ng isang mas malalim na bangin na kailangan niyang lundagin bago mahanap ang liwanag? Huwag mo akong kulitin, Elaine! Ang ingay-ingay niyo na nga ng batang yan. Hihingi ka pa ng pera? Maghanap ka ng paraan, hindi ako bangko. Ang mga salitang yon ni Marco ay tumama sa pandinig ni Elaine nang mas masakit pa kaysa sa anumang sampal. Nakatayo siya sa madilim na pasilyo ng kanilang maliit na bahay. Hawak ang isang basang bimpo na ginamit niya pampunas sa nagbabagang katawan ng kanyang anak. Ang mga mata ni Marco ay walang bakas ng pagmamahal, tanging inis at pagmamadali habang inaayos nito ang kanyang mamahaling polo shirt sa harap ng salamin. Marco, nakikiusap ako. 40 grado na ang lagnat ni Abby. Hindi na siya makahinga ng maayos, kahit ilang daang piso lang para sa paracetamol at nebulizer. Ang basag na tinig ni Elaine. Lumapit siya at hinawakan ang braso ng asawa. Isang kilos ng desperasyon na dati-rati ay nagpapalambot sa puso nito. Ngunit ngayon, marahas na iwinaksi ni Marco ang kanyang kamay na tila ba diring-diri ito sa kanyang hawak. Sabi nang wala akong pera. Marami akong kailangang bayaran sa opisina at may mahalaga akong meeting ngayong gabi. Kung talagang mabuti kang ina, matagal mo na sanang naagapan ang sakit ng batang yan. Huwag mo akong sisihin sa kapabayaan mo. Ang huling hirit ni Marco, bago ito tuluyang lumabas ng pinto, iniwan ang amoy ng kanyang mamahaling pabango na humalo sa amoy ng anghit at luma sa loob ng bahay. Bumalik si Elaine sa loob ng kanilang silid kung saan ang tanging liwanag ay nagmumula sa isang maliit na kandila dahil naputulan na sila ng kuryente. Doon, nakita niya ang kanyang munting anghel si Abby na pilit na humihinga. Ang bawat hininga ay naglalabas ng tunog na parang isang sirang plauta sa gitna ng gabi. Ang init na nagmumula sa balat ng bata ay sapat na para mapaso ang puso ni Elaine. Wala siyang ibang magawa kundi ang hanapin ang kanyang lumang alkansya sa ilalim ng kama. Sa bawat pag-alog niya nito, ang tanging naririnig niya ay ang iilang pirasong barya na tumatama sa pader ng lata. Isang tunog ng kahirapan na sumasabay sa pintig ng kanyang nanlalamig na mga ugat. Nilimas niya ang lahat, bawat singko, bawat piso na itinago niya mula sa kanyang kakarampot na kinikita sa paglalaba para sa mga kapitbahay. Kinuha ni Elaine ang kanyang lumang bandana at binalot si Abby. Sa kabila ng dilim at panganib sa kalsada, lumabas siya ng bahay. Ang bawat hakbang niya sa maputik na eskinita ay puno ng panalangin. Habang naglalakad patungo sa pinakamalapit na botika, naramdaman niya ang unti-unting pagbigat ng katawan ni Abby sa kanyang mga bisig. Isang bigat na hindi galing sa timbang ng bata, kundi sa takot na baka ito na ang huling pagkakataon na mayayakap niya ang kanyang anak ng buhay. Upang mapatahan ang umiiyak na bata, sinimulan ni Elaine ang isang lumang oyayi sa wikang Tagalog. Ang kanyang boses, bagaman nanginginig, ay puno ng tamis at pait. Matulog na, aking mahal, huwag matakot sa dilim. Ang awit na iyon, ang tanging sandata niya laban sa malupit na mundo, isang munting himig na nagpapaalala sa kanya na kahit wala siyang pera, mayroon siyang pag-ibig na handang ibigay ang lahat. Ngunit ang tadhana ay tila isang malupit na manunulat.
Habang dumadaan siya sa tapat ng isang marangyang hotel sa kanto, isang pamilyar na sasakyan ang huminto sa tapat ng entrance. Ang makintab na itim na sedan na iyon. Ang sasakyang sinasabi ni Marco na hiniram lang niya para sa trabaho. Huminto ang mundo ni Elaine. Nakita niya ang pagbukas ng pinto ng hotel. Lumabas doon si Marco, ngunit hindi siya mag-isa. Isang magandang babae na nakasuot ng pulang damit ang nakasabit sa kanyang braso. Tumatawa ng malakas habang hinahaplos ang dibdib ng kanyang asawa. Ang perang sinasabi ni Marco na wala ay tila sapat na sapat para sa isang gabi ng kaligayahan sa loob ng air-conditioned na kwarto, habang ang sarili niyang anak ay nag-aagaw buhay sa gitna ng kalsada. Ang bawat hibla ng pagkatao ni Elaine ay parang pinunit ng dambuhalang kamay. Ang lamig ng gabi ay pumasok sa kanyang mga buto at ang imahe ni Marco na hinalikan ng babaeng iyon sa noo ay naging isang lason na mabilis na kumalat sa kanyang dugo. Ang kanyang mga kamay na may hawak kay Abby ay naging kasing tigas ng bato, habang ang kanyang mga mata ay nanatiling nakatitig sa lalaking minsang tinawag niyang buhaw. Sa sandaling iyon, hindi lamang ang puso ni Elaine ang nadurog. May isang bahagi ng kanyang kaluluwa ang tuluyan ng namatay, at sa pagkakamatay na yon, isang bagong uri ng apoy ang nagsimulang magliyab sa kanyang mga mata. Isang apoy na mas mainit pa sa lagnat ni Abby at mas mapanira kaysa sa anumang unos. Gaano kalayo ang kayang lakarin ng isang ina na wala nang natitira, kundi ang kanyang galit. At ano ang gagawin niya kapag nalaman niyang ang taong dapat nag-aalaga sa kanya ang siyang naghuhukay ng kanyang libingan? Magnanakaw! Lumabas ka rito, Elaine. Ibalik mo ang singsing na kinuha mo. Ang bulyaw ni Doña Liza ay yumanig sa buong kabahayan, sapat na upang magbukas ng mga bintana ang mga usisero sa kanilang eskinita. Si Elaine, nakapapasok pa lamang ng pinto mula sa botika, ay napatigil. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakakapit sa maliit na supot ng gamot ni Abby, ang tanging kayamanan na dala niya mula sa mahabang paglalakad sa ulan. Ngunit bago pa siya makahuma, isang marahas na kamay ang humablot sa kanyang balikat at pilit siyang kinaladkad palabas ng bahay, patungo sa gitna ng kalsadang puno ng putik. Ma, anong nangyayari? Wala akong kinuha, ang naguguluhang sagot ni Elaine. Ang kanyang boses ay halos pabulong na dahil sa pagod, ngunit ang kanyang mga mata ay nananatiling nakatuon sa supot ng gamot na baka mahulog at mabasa. Huwag mo akong mama. Alam kong ikaw ang kumuha ng singsing ko. Ang tanging alaala ng pamilyang ito, ninakaw mo para lang sa luho mo at sa gamot ng batang iyan. Patuloy na sigaw ni Liza habang dinuduro-duro ang mukha ni Elaine sa harap ng mga nagkakagulong kapitbahay. Sa bawat salitang lumalabas sa bibig ni Liza, tila may isang malaking bato na bumabagsak sa dibdib ni Elaine. Alam niya ang katotohanan. Nakita niya ang kanyang biyenan noong nakaraang linggo na may kausap sa telepono tungkol sa mga utang sa pagsusugal. Ngunit hindi niya akalain na aabot ito sa ganito. Sa gitna ng kaguluhan, huminto ang sasakyan ni Marco. Lumabas siya, hindi bilang isang asawa na handang magtanggol, kundi bilang isang hukom na may hatol na agad. Nakita ni Elaine ang galit sa mga mata ni Marco habang nakatingin sa kanyang gusot-gusot na damit at basang buhok. Ang kanyang asawa ay lumapit sa kanila. Ang kanyang bawat hakbang ay nagpapabigat sa hanging bumabalot sa kanila. Marco, pakinggan mo ako. Galing ako sa botika, bumili ako ng gamot ni Abby. Pagsusumamo ni Elaine, ang kanyang mga mata ay nagsisimulang mapuno ng luha. Ngunit ang supot ng gamot na kanyang itinaas ay tila naging ebidensya pa ng kanyang kasalanan sa paningin ni Marco. Saan ka kumuha ng pera, Elaine? Wala kang trabaho, wala kang pera. Kaya ba ninakaw mo ang singsing ni Mama? Ang boses ni Marco ay mababa, ngunit puno ng puot. Hindi man lang nito tinignan ang kalagayan ng asawa o itinanong
kung kumusta na ang anak nilang nag-aagaw buhay sa loob ng bahay. Hindi ko ninakaw yon, Marco. Maniwala ka sa akin. Ang sigaw ni Elaine ay nauwi sa isang hikbi. Ngunit bago pa siya makapagpaliwanag, isang malakas na tunog ng palad ang tumama sa kanyang pisngi. Ang lakas ng sampal ni Marco ay nagpahilig sa ulo ni Elaine. Naramdaman niya ang alat ng dugo sa loob ng kanyang bibig at ang mabilis na pag-init ng kanyang balat. Ngunit mas matindi ang hapdi na naramdaman niya sa loob ng kanyang puso. Ang lalaking pinangakuan niya ng habambuhay ay ang siya ring unang taong nanakit sa kanya sa harap ng maraming tao. Ang bawat bulong ng mga kapitbahay ay parang mga latay sa kanyang likuran. Bawat tawa at kutya ay lalong nagpapabaon sa kanya sa putikan ng kahihiyan. Nanatiling nakatungo si Elaine. Ang kanyang mga buhok ay nakatabon sa kanyang mukha, habang ang mga patak ng ulan ay humahalo sa kanyang mga luha. Ang supot ng gamot sa kanyang kamay ay nabitawan niya na rin, at nakita niyang dahan-dahang itong nadudumihan sa putik ng kalsada. Doon, sa gitna ng panlalait at maling paratang, naramdaman ni Elaine ang huling hibla ng kanyang pagmamahal kay Marco na tuluyan ng naputol. Ito na ba ang kapalit ng lahat ng kanyang pagsisilbi? Ang bansagan siyang magnanakaw sa harap ng mundong wala namang alam sa kanyang pait? Habang nakatingin siya sa nadumihang gamot ni Abby, isang malamig na katahimikan ang bumalot sa kanyang kaluluwa. Isang katahimikang nagbabadya ng isang bagyong mas malakas pa sa nararanasan niya ngayon. Paano palalaban ng isang babaeng ang tanging dangal na natitira ay pilit na dinudumihan ng mga taong dapat ay nagpoprotekta sa kanya? Wala kang lugar sa bahay na ito, magnanakaw. Lumayas ka bago ko patawagin ang mga pulis para kalad ka rin ka. Ang boses ni Doña Liza ay humiwa sa gitna ng malakas na dagundong ng kulog. Kasunod nito ay ang marahas na pagtapon ng isang itim na plastic bag sa labas ng gate. Ang mga lumang damit ni Elaine na tila mga basahang wala ng silbi. Hindi man lang hinayaan ni Liza na makapasok si Elaine para kunin ang kumot ni Abby. Sa gitna ng madilim na gabi, habang ang ulan ay bumubuhos ng napakalakas, itinulak si Elaine palabas ng bakurang dati niyang itinuring na tahanan. Narinig ni Elaine ang malakas at tuyot na tunog ng bakal na gate na sinarado at nilak mula sa loob. Nanatili siyang nakatayo sa labas, basang-basa, habang yakap-yakap ang nanginginig na katawan ni Abby. Tumingala siya sa bintana ng ikalawang palapag. Doon, nakita niya ang anino ni Marco. Nakatayo lang ito, nakatingin sa kanya sa likod ng salamin, ngunit hindi nito iginalaw ang kahit isang daliri para pigilan ang kanyang ina. Sa halip, nakita ni Elaine ang dahan-dahang paghila ni Marco sa kurtina upang tuluyan siyang burahin sa kanyang paningin. Ang lamig ng ulan ay pumasok sa bawat pori ng balat ni Elaine, ngunit ang lamig sa kanyang puso ay mas matindi. Ang bawat patak ng tubig ay parang mga maliliit na karayom na tumutusok sa kanyang katawan. Wala siyang pera, wala siyang masisilungan, at ang tanging dala niya ay ang isang supot ng gamot na nadumihan na ng putik at ang isang anak na halos wala na ring lakas para umiyak. Naglakad si Elaine nang walang direksyon sa gilid ng kalsada. Ang kanyang mga paa na nakasuot lamang ng manipis na tsinelas ay nalubog sa malalamig na puddles ng tubig. Bawat hakbang ay tila isang pakikipagbuno sa kamatayan. Anak, huwag kang bibitiw. Narito si nanay. Ang pabulong niyang pangako. Bagaman ang sarili niyang mga tuhod ay nanginginig na sa pagod at gutom. Nararamdaman ni Elaine ang unti-unting pagkawala ng malay. Ang mga ilaw ng mga sasakyang dumadaan ay nagmimistulang malalabo at nakahihilong mga guhit ng liwanag. Napasandal siya sa isang poste ng kuryente. Unti-unting dumudulas pababa hanggang sa mapaupo siya sa basang semento. Ang kanyang paningin ay nagsisimulang magdilim. Naisip niya, marahil ay dito na magtatapos ang lahat. Marahil ay dito sila kukunin ng gabi, sa gitna ng kawalan at kalupitan ng mga taong minahal niya. Ngunit sa gitna ng kanyang papalayong diwa, isang kakaibang liwanag ang tumama sa kanyang mukha.
Hindi ito ang nakasisilaw na ilaw ng isang rumaragasang truck, kundi ang banayad at marangyang liwanag mula sa isang makintab na itim na sasakyan na dahan-dahang huminto sa kanyang tapat. Ang tunog ng makina nito ay mahina, isang senyales ng kapangyarihan at yaman na hindi pa nararanasan ni Elaine sa buong buhay niya. Dahan-dahang bumukas ang pinto ng sasakyan. Isang pares ng mamahaling sapatos na balat ang unang tumapak sa baha, na tila hindi alintana ang dumi ng kalsada. Isang malaking itim na payong ang bumukas, na agad nagbigay ng proteksyon kay Elaine mula sa malakas na ulan. Isang boses, malalim at puno ng otoridad, ngunit may bahid ng gulat at sakit, ang bumasag sa katahimikan. Maria Elena, ikaw ba yan? Napatingala si Elaine. Sa likod ng anino ng payong, nakita niya ang isang lalaking nakasuot. Ang mukha ay pamilyar sa isang paraang hindi niya maipaliwanag. Ang mga mata ng lalaki ay nakatingin sa kanya nang may halong pait at pagsisisi, na tila ba kanina pa siya hinahanap ng buong mundo. Sino ang lalaking ito na tinawag siya sa isang pangalang matagal na niyang kinalimutan? At bakit tila sa kanyang pagdating ay biglang tumigil ang mundo sa pag-ikot sa gitna ng unos? 20 taon naming nilibot ang mundo para hanapin ka, Maria Elena. Pero bakit sa gitna ng putikan at dumi kita matatagpuan? Ang boses ni Gabriel Montemayor ay nanginginig, hindi dahil sa lamig ng ulan, kundi dahil sa puot na nanalaitay sa kanyang mga ugat habang nakatingin sa kaawa-awang kalagayan ng kanyang bunsong kapatid. Hindi alintana ang kanyang mamahaling suit na nagkakahalaga ng daan-daang libong piso. Lumuhod si Gabriel sa basang kalsada. Ang kanyang mga tuhod ay bumaon sa putik habang pilit niyang inaabot ang nanginginig na kamay ni Elaine, na natiling tulala si Elaine. Ang pangalang Maria Elena ay parang isang banyaga sa kanyang pandinig, isang alaala ng isang batang babaeng nawala sa gitna ng isang malakas na bagyo sa dagat. 20 taon na ang nakalilipas. Ngunit sa mga mata ng lalaking nasa harap niya, nakita niya ang isang pamilyar na kislap. Isang kislap na madalas niyang makita sa tuwing tinitignan niya ang sarili niyang refleksyon sa salamin bago pa man ito mabura ng paghihirap sa kamay ng mga asawa't biyenan. Sino po kayo? Ang nanghihinang tanong ni Elaine. Ang kanyang boses ay halos isang bulong na lamang. Unti-unti nang nilalamon ng lamig ng gabi. Hindi sumagot si Gabriel sa pamamagitan ng salita. Sa halip, kinuha niya mula sa kanyang bulsa ang isang gintong medalyon na may nakaukit na letrang M. Binuksan niya ito at ipinakita kay Elaine ng ngun ang larawan ng isang magandang babae na may suot na korona ng perlas, ang kanilang ina. Kasabay nito, inilabas niya ang isang nakatuping papel. Kahit basa ng ulan ng paligid, malinaw na nabasa ni Elaine ang mga salitang DNA test result. 79.7% probability of sibling relationship. Ako si Gabriel, ang iyong kuya, at hindi ka na muling mag-iisa, Maria Elena. Tapos na ang panahon ng iyong pagtatago sa dilim. Ang pangako ni Gabriel habang dahan-dahang hinahawakan ang mukha ng kapatid. Naramdaman ni Elaine ang biglang pagbitaw ng lahat ng bigat sa kanyang katawan. Ang takot, ang gutom, at ang sakit ng sampal ni Marco ay tila biglang natunaw sa init ng yakap ng isang kapatid na matagal na niyang hindi nakita. Ngunit bago pa man niya mayakap pabalik si Gabriel, ang kanyang paningin ay tuluyan ng nagdilim. Ang pagod ng kanyang kaluluwa ay naging sapat na dahilan upang bumagsak ang kanyang katawan sa mga bisig ng lalaki. Agad na binuhat ni Gabriel si Elaine, habang ang isa pa niyang tauhan ay maingat na kinuha si Abby. Sa sandaling iyon, 2 pang itim na sasakyan ang huminto sa likuran nila. Lumabas doon ang 2 pang lalaki, si Rafael, na isang tanyag na doktor, at si Michael, na tila isang bulkang sasabog sa galit habang nakatingin sa lumang bahay ni Marco. Rafael, asikasuhin mo ang bata at si Elena. Michael,
Bantayan mo ang bawat galaw ng mga tao sa loob ng bahay na yan. Ang utos ni Gabriel na puno ng otoridad. Isinakay nila si Elaine sa malambot na upuan ng sasakyan, pinalilibutan ng mga kumot na gawa sa pinakamahal na tela. Habang ang sasakyan ay dahan-dahang umaalis sa eskinita, lumingon si Gabriel sa madilim na bintana, kung saan nakita niya ang anino ni Marco na nakasilip pa rin. Ang kanyang mga mata ay naging kasing talim ng kidlat na gumuguhit sa langit. Hindi ninyo kilala ang kinalaban ninyo. Akala ninyo ay itinapon ninyo ang isang basahan, ngunit ang hindi ninyo alam, ang itinapon ninyo ay ang kaisa-isang hiyas ng mga Montemayor. At sa bawat patak ng luha na ibinuhos ng aking kapatid, sisiguraduhin kong isang karagatan ng pagsisisi ang lulunod sa inyong lahat. Ang banayad na ugong ng makina ay naging tanging tunog sa gitna ng ulan. Habang ang mga Montemayor ay papalayo, dala ang kanilang nawawalang prinsesa patungo sa isang mundong hindi kailanman nagawang pangarapin ni Elaine. Ang bawat himaymay ng kanyang katawan ay nakabaon sa isang malambot at parang ulap na higaan. Nang dahan-dahang idilat ni Elaine ang kanyang mga mata, hindi ang madilim at tumutulong kisame ng bahay ni Marco ang kanyang nakita. Sa halip, isang malawak na silid na nababalot ng kulay ginto at puti ang bumungad sa kanya. Ang hangin ay amoy lavender at sariwang bulaklak, malayo sa amoy ng amag at luma na kinagisnan niya sa loob ng 3 taon. Bahagyang gumalaw si Elaine at naramdaman niya ang dulas ng telang seda sa kanyang balat. Ang suot niyang basang-basa at punit-punit na damit ay napalitan na ng isang malambot na pantulog na gawa sa pinakamahal na cotton. Sandali siyang natigilan. Ang kanyang isipan ay pilit na bumabalik sa alaala ng ulan, ng putik, at ng malamig na gate na sinarado sa kanyang mukha. Akala niya ay panaginip lamang ang lahat, isang magandang ilusyon bago siya tuluyang bawiin ang kamatayan. Gising ka na pala, Elena. Ang boses na yon ay mahinhin at puno ng pag-aalaga. Lumingon si Elaine at nakita niya ang isang lalaking may suot na salamin, may hawak na stethoscope at nakaupo sa gilid ng isang maliit na crib. Si Rafael iyon, ang kanyang pangalawang kuya. Sa loob ng crib, nakita ni Elaine ang kanyang anak na si Abby, mahimbing na natutulog, maayos ang paghinga, at wala na ang bakas ng hirap sa mukha. Kuya, si Abby? Ang pabulong na tanong ni Elaine, ang kanyang lalamunan ay tila may nakabara pa ring tinik ng takot. Huwag kang mag-alala, princess. Ligtas na si Abby. Naibigay ko na ang lahat ng kailangang gamot at bumaba na ang lagnat niya. Doktor ang kuya mo, hinding-hindi ko pababayaan ang pamangkin ko. Sagot ni Rafael habang lumalapit sa kanya. Hinawakan nito ang kanyang noo at ngumiti ng may kasamang pait. Kailangan mo ring kumain. Ilang araw ka na bang hindi kumakain ng maayos? Ang katawan mo ay parang isang kandilang malapit ng maubos. Isang maid ang pumasok sa silid, bitbit ang isang tray na may mainit na sabaw ng manok, sariwang prutas at tinapay. Ang amoy ng pagkain ay nagpahapdi sa sikmura ni Elaine. Naalala niya kung paano siya kumakain sa kusina ni Liza. Nakatayo sa harap ng lababo, kinakain ang mga tira-tirang ulam ni Marco upang hindi lamang masayang. Ngayon, sa harap ng masaganang pagkain, tila nakalimutan ng kanyang kamay kung paano humawak ng kutsara. Dahan-dahang kinuha ni Elaine ang mangkok ng sabaw. Ang init nito ay dumarating sa kanyang palad. Tila ba ito ang unang pagkakataon na nakaramdam siya ng tunay na init na hindi nanggagaling sa galit o pananakit. Sa bawat higop niya, tila unti-unting nabubuhay ang kanyang nanghihinang kaluluwa. Ngunit nang itaas niya ang kanyang kamay para kumuha ng tinapay, ang manggas ng kanyang pantulog ay bahagyang umurong. Doon, sa ilalim ng maliwanag na chandelier, nalantad ang mga pasa sa kanyang braso, mga bakas ng marahas na pagkakahawak ni Liza at ang mga sugat na hindi pa tuluyang naghihilom mula sa pagkayod sa sahig.
Eksaktong bumukas ang pinto at pumasok si Michael, ang bunsong kapatid. Si Michael ang pinakamabilis, uminit ang ulo. Ang lalaking laging may dala ng apoy sa kanyang mga mata. Nang makita niya ang mga pasa sa braso ni Elaine, ang kanyang panga ay tumigas na parang bakal. Ang tunog ng kanyang paghinga ay naging mabigat, isang senyales ng puot na pilit niyang sinusupil sa harap ng kanyang kapatid. Lumapit si Michael at dahan-dahang hinawakan ang kamay ni Elaine. Tinitigan niya ang bawat sugat, ang bawat peklat na naging saksi sa 3 taon ng impyernong pinagdaanan ng kapatid niya. Hindi siya nagsalita, ngunit ang bawat ugat sa kanyang leeg ay lumitaw sa tindi ng kanyang nararamdaman. Ito ba ang ginawa nila sa iyo, Elena? Ang tanong ni Michael, ang kanyang boses ay nanginginig sa galit. Ito ba ang kapalit ng pagmamahal na ibinigay mo sa pamilyang yon? Tumingin si Elaine sa kanyang kapatid. Ang kanyang mga mata ay napuno ng luha. Wala na yon, Michael. Ang mahalaga, narito na kami ni Abby. Umiling si Michael. Binitiwan niya ang kamay ni Elaine at tumalikod. Ang kanyang kamao ay mahigpit na nakakuyom. Sa kanyang isipan, hindi sapat ang mahanap lang ang kapatid niya. Ang bawat sugat na nakita niya sa balat ni Elaine ay isang utang na kailangang bayaran ng dugo at luha ng mga taong nagdulot nito. Sa labas ng silid, nakatayo si Gabriel, ang panganay. Nakikinig siya sa bawat hikbi ni Elaine. Ang kanyang mukha ay kasing lamig ng yelo, ngunit sa loob ng kanyang dibdib ay isang plano ang unti-unti nang nabubuo. Isang planong hindi lamang kukuha ng hustisya, kundi lulunod sa pamilya ni Marco sa parehong hirap at kahihiyang ibinigay nila kay Elaine. Siguraduhin ninyong walang makakalabas na balita na nahanap na natin siya. Ang pabulong na utos ni Gabriel sa kanyang assistant. Gusto ko, kapag nagharap-harap tayo muli, sila mismo ang magmakaawa para sa kanilang buhay sa harap ng reynang tinalikuran nila. Bumalik ka na rito. Ang dumi na ng bahay at walang nagluluto para kay mama. Huwag kang mag-inarte, Elaine. Alam kong wala kang mapupuntahan. Ang boses ng text message ni Marco ay parang isang malansang amoy na pumasok sa malinis na silid ni Elaine. Hawak niya ang isang makintab at bagong-bagong smartphone na ibinigay sa kanya ni Gabriel. Habang binabasa niya ang mga salitang iyon, naramdaman ni Elaine ang pamilyar na paninikip ng kanyang dibdib. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi ito dahil sa takot. Ito ay dahil sa matinding pagkamuhi sa kawalan ng hiya ng lalaking dati niyang sinamba. Ibinaba ni Elaine ang telepono sa ibabaw ng lamesang gawa sa mahogany. Tumingin siya sa malawak na bintana kung saan tanaw ang isang hardin na puno ng mga puting rosas. Napakaaliwalas ng paligid, ngunit ang kanyang isipan ay pilit na dinadala sa madilim na kusina ni Liza, kung saan ang bawat araw niya ay nagsisimula sa pambabulyaw at nagtatapos sa pagod na walang hanggan. Hindi ka pa rin ba nila tinatantanan, Elena? Ang mahinahong boses ni Gabriel ay nagmula sa pintuan. Pumasok ang kanyang kuya, bitbit ang isang folder na puno ng mga dokumento. Naupo ito sa tapat niya at tinitigan siya ng may malalim na pag-unawa. Nakita ni Gabriel ang panginginig ng mga daliri ng kanyang kapatid, isang bakas ng trauma na hindi kayang burahin ng isang gabing tulog sa malambot na higaan. Nag-text si Marco, kuya, sagot ni Elaine. Ang kanyang boses ay malamig, walang emosyon. Gusto niyang bumalik ako para maglinis ng bahay nila. Akala niya ay nagtatago lang ako sa kung saang eskinita at naghihintay ng tawag niya. Isang mapait na tawa ang kumawala sa mga labi ni Gabriel. Binuksan niya ang folder at inilatag ang ilang mga papel sa harap ni Elaine. Hayaan mo siyang mag-isip ng ganyan. Habang iniisip nilang talunan ka, dahan-dahan nating hihigpitan ang tali sa kanilang mga leeg. Elena, tingnan mo ito. Ang Liza's General Store ay may utang na 5 milyong piso sa iba't ibang suppliers at ang lupang kinatatayuan ng bahay nila nakasangla na rin sa bangko. Tinitigan ni Elaine ang mga dokumento. Ang mga numero at pirma
ay parang mga sandata na handang tumama sa kanyang mga kaaway. "Anong balak niyo, kuya? Binili ko na ang lahat ng kanilang utang." Ang sagot ni Gabriel na may kasamang ngiti na hindi umaabot sa kanyang mga mata. Sa madaling salita, ako na ang may-ari ng bawat pako sa bahay nila at bawat lata ng sardinas sa tindahan nila. Ngunit ayaw kong tapusin agad ang laro. Gusto ko, maramdaman nila ang unti-unting pagkawala ng lahat ng pinagmamalaki nila. Sandaling natahimik si Elaine. Naalala niya ang bawat insulto ni Liza, ang bawat sampal ni Marco, at ang bawat gabing umiyak siya habang yakap si Abby. May isang bahagi ng kanyang puso ang gustong sumigaw at ipakita sa kanila ang kanyang bagong kalagayan. Ngunit mas matimbang ang pagnanais na makitang sila mismo ang sumira sa sarili nilang mga buhay dahil sa kanilang kasakiman. Huwag muna nating sabihin sa kanila kung sino ako, ang pabulong na hiling ni Elaine. Gusto kong makita kung hanggang saan ang kanilang kawalan ng hiya kapag akala nila ay wala na silang matatakbuhan. Gusto ko silang panoorin na lumuhod sa harap ng isang taong hindi nila kilala bago ko ipakita ang mukha ng babaeng itinapon nila sa ulan. Tumango si Gabriel. Ang kanyang paghanga sa katatagan ng kanyang kapatid ay lalong lumalim. Gaya ng gusto mo, Princess, Michael at Rafael ay handa na ring kumilos. Sisiguraduhin naming bawat sentimo na kinuha nila sa'yo, bawat oras ng paghihirap mo, ay babalik sa kanila ng may kasamang interes. Samantala, sa lumang bahay ni na Marco, ang hangin ay mabigat at puno ng tensyon. Nakaupo si Liza sa sofa, paypay ng paypay habang nakatingin sa tumpok ng mga hugasing pinggan sa lababo. Ang bahay ay magulo, malagkit ang sahig, at walang nakahandang pagkain sa mesa. "Nasaan na ba ang babaeng yon, Marco?" Ang inis na tanong ni Liza. Mag-iisang linggo na siyang wala. Siguradong nagtatago lang yan sa mga kaibigan niyang hampas lupa. Tawagan mo ulit. Sabihin mo, papatawarin ko na siya sa pagnanakaw ng singsing. Basta bumalik siya at ayusin ang lahat ng dumi rito. Hawak ni Marco ang kanyang telepono. Inis na inis dahil hindi sumasagot si Elaine. Hindi niya alam. Ang bawat mensaheng ipinapadala niya ay tinitignan lamang ni Elaine ng may halong pait at pandidiri. Sa kanyang isipan, babalik din si Elaine dahil wala itong ibang matutuluyan. Wala itong pamilya, wala itong pera. Ngunit ng gabing iyon, isang tawag ang natanggap ni Marco mula sa kanilang bangko. Isang tawag na nagpabilis sa tibok ng kanyang puso at nagpalamig sa kanyang mga palad. "Ano? Anong ibig ninyong sabihing may bagong may-ari na ng aming utang at kailangan naming magbayad sa loob ng 3 araw o kukunin ang bahay?" Ang sigaw ni Marco habang ang kanyang mukha ay unti-unting nawawalan ng kulay. Sa kabilang dako, sa tahimik na silid ng mansyon ng mga Montemayor, nakatayo si Elaine sa harap ng salamin. Suot niya ang isang seda na robe at ang kanyang mukha ay wala ng bahid ng dumi. Tinitigan niya ang kanyang refleksyon at naitanong sa sarili. Kapag tuluyan ng bumagsak ang mga taong nanakit sa kanya, sapat na ba ang makita silang nagdurusa para mahugasan ang lahat ng kanyang pait? Ang mga daliri ni Elaine ay dahan-dahang humahaplos sa kanyang mukha sa harap ng isang malaking salamin na may mga gintong ukit. Wala na ang uling at dumi mula sa kusina. Wala na ang pamumutla ng isang babaeng laging nagugutom. Sa tulong ng mga pinakamagaling na stylist na kinuha ni Gabriel, ang kanyang buhok ay naging kasing dulas ng sutla at ang kanyang balat ay nagkaroon muli ng liwanag na tila ba hinalikan ng umaga. Subalit sa ilalim ng mamahaling kolorete, alam ni Elaine na naroon pa rin ang mga sugat na hindi nakikita. Sa tuwing titingin siya sa kanyang refleksyon, ang nakikita niya ay hindi lamang ang isang Montemayor, kundi ang isang ina na handang gawin ang lahat para sa kanyang anak. Suot niya ang isang eleganteng puting dress na hapit sa kanyang katawan, isang simbolo ng kanyang bagong simula at ang pagtalikod sa kanyang madilim na kahapon. Handa ka na ba, Elena?
Ang tanong ni Gabriel habang nakatayo sa may pinto. Suot ang kanyang business suit. Gusto kong maramdaman mo muli kung ano ang pakiramdam ng iginagalang. Gusto kong makita mo ang mundong nararapat para sa'yo. Tumango si Elaine. Isinuot niya ang kanyang itim na sunglasses, isang panangga hindi lamang sa sikat ng araw, kundi pati na rin sa mga matang maaaring makakilala sa kanya. Lumabas sila ng mansyon at sumakay sa isang Rolls-Royce patungo sa pinakasikat at pinakamahal na mall sa Makati. Ang bawat hakbang ni Elaine sa loob ng mall ay puno ng awtoridad. Ang tunog ng kanyang mamahaling heels sa makintab na sahig ay tila isang martsa ng tagumpay. Hindi siya tinitignan ng mga tao bilang isang hamak na manugang, kundi bilang isang reyna na hindi maabot ng paningin. Ngunit sa gitna ng kanyang paglalakad, napatigil siya sa tapat ng isang luxury boutique. Sa loob ng tindahan, nakita niya ang isang pamilyar na boses na pilit na nakikipagtalo sa sales lady. Anong ibig mong sabihin na hindi na pwedeng gamitin ang credit card ko? Alam mo ba kung sino ako? Ako si Doña Liza at ang pamilya namin ay kilala sa lugar namin. Nakita ni Elaine si Liza na pulang-pula ang mukha sa galit at kahihiyan. Sa tabi nito ay si Marco, na mukhang pagod at balisa. Pilit na hinihila ang kanyang ina, paalis. Ang dating kintab ng kanilang mga damit ay tila naglaho na, napalitan ng hitsura ng mga taong pilit na kumakapit sa isang katayuang wala na sa kanila. Ma, tara na. Nakakahiya, maraming tao. Ang pabulong na saway ni Marco. Ngunit si Liza ay hindi nagpaawat. Patuloy na isinisigaw ang kanyang peking kapangyarihan habang ang ibang mga mamimili ay nagsisimulang magbulungan at tumawa. Dahan-dahang pumasok si Elaine sa loob ng butik. Ang lahat ng atensyon, kabilang ang sa manager ng tindahan, ay agad na napunta sa kanya. Lumapit ang manager kay Elaine nang may malawak na ngiti at yukod ng paggalang. "Good morning, madam. How can we assist you today?" Hindi nagsalita si Elaine. Tinanggal niya ang kanyang sunglasses ng dahan-dahan, ngunit nanatiling nakatalikod kina Liza at Marco. Itinuro niya ang isang mamahaling bag na kanina pa tinitignan ni Liza, ngunit hindi mabili dahil sa kawalan ng pondo. "I'll take that. And everything in this display." Ang malamig na utos ni Elaine sa wikang Ingles, ang kanyang boses ay puno ng kapangyarihan. Narinig ni Elaine ang singhap ni Liza mula sa likuran. Ang kanyang biyanan ay mabilis na lumapit. Tila gustong makita kung sino ang mayamang babaeng humahamak sa kanya sa pamamagitan ng pera. "Excuse me, miss. Baka naman pwedeng ibigay mo na lang sa akin ang bag na yan? Kanina ko pa yan tinitignan at kailangan ko yan para sa isang party." Ang pilit na pasweet na sabi ni Liza. Hindi namamalayan kung sino ang kinakausap niya. Dahan-dahang lumingon si Elaine. Ang kanyang mga mata ay tumama sa mga mata ni Liza. Isang namangiti na kasing talim ng labaha ang gumuhit sa kanyang mga labi. Nakita niya ang unti-unting paglaki ng mga mata ni Liza, ang pagbagsak ng panga nito, at ang panginginig ng mga labi nito sa gulat. Sa tabi nito, si Marco ay tila nakakita ng isang multo. Ang kanyang mukha ay nawalan ng kulay habang nakatitig sa babaeng itinapon niya sa ulan. Elaine?" Ang nauutal na sambit ni Marco. Ang kanyang boses ay puno ng hindi makapaniwalang tono. Habang tinitignan ng kanyang asawa mula ulo hanggang paa. Hindi sumagot si Elaine. Sa halip kinuha niya ang bag mula sa manager at tinitigan ito nang may pandidiri bago ito ibinalik. "Actually, I changed my mind. The bag looks cheap now. It doesn't suit my taste anymore," ang sabi ni Elaine habang nakatingin ng diretso sa mga mata ni Liza na tila ang tinutukoy niya ay ang pagkatao mismo ng kanyang biyenan. Naglakad si Elaine palabas ng tindahan nang hindi nagbibigay ng kahit isang sulyap ng awa. Sa bawat hakbang niya palayo, nararamdaman niya ang titig ni Liza at Marco na tila ba nabaon sa kanilang mga kinatatayuan. Ang katahimikan sa loob ng butik ay naging kasing bigat ng isang hatol. Habang nakasakay muli sa sasakyan, naramdaman ni Elaine ang mabilis na tibok ng kanyang puso.
Ito ang unang pagkakataon na nakita niya silang maliit. Ang unang pagkakataon na siya ang nasa itaas. Ngunit sa kabila ng tamis ng sandaling iyon, alam niyang simula pa lamang ito. Magagawa kaya ni Liza at Marco na tanggapin ang katotohanan o gagamitin nila ang kanilang natitirang kasakiman para pilitin muli si Elaine sa kanilang madilim na mundo? Lahat ng pinaghirapan ko, lahat ng ito ay mawawala dahil sa isang babaeng itinapon lang natin sa kalsada. Ang tinig ni Doña Liza ay naging isang matinis na tili na humiwa sa hangin ng kanilang sala. Nakatayo siya sa gitna ng mga nagkalat na gamit habang ang dalawang lalaking nakauniporme ay abala sa pagdidikit ng pulang papel sa kanilang pinto. Isang opisyal na paunawa ng foreclosure. Ang bawat tunog ng pagpunit ng tape at pagdikit ng papel ay tila mga dagok sa dibdib ni Liza na nagpapaalala sa kanya na ang kanyang kaharian ay gumuho na. Sa labas ng bahay ang Liza's General Store na dati ay sentro ng tsismis at kapangyarihan ni Liza sa kanilang barangay ay nababalot na rin ng mga kadena. Ang mga mamimili na dati ay hinihiya niya kapag kulang ang pambayad ay nakatayo ngayon sa gilid. Pinapanood ang kanyang pagbagsak ng may halong lihim na tuwa. Ang kahihiyan ay mas masakit pa kaysa sa gutom at nararamdaman ni Liza na ang bawat mata sa paligid ay humuhusga sa kanya. Marco, gawin mo ang paraan. Hindi pwedeng kunin nila ang bahay na ito. Saan tayo matutulog? Sa ilalim ng tulay gaya ng asawa mo? Ang sigaw ni Liza sa kanyang anak na nakaupo sa isang sulok, nakasubsob ang muka sa kanyang mga kamay. Ngunit si Marco ay wala ring maibigay na sagot. Kaninang umaga lamang, sa harap ng kanyang mga katrabaho, ay tinawag siya ng kanilang manager. Hindi para bigyan ng promotion, kundi para iabot ang kanyang dismissal paper. Ang dahilan, ang kumpanyang pinagtatrabahuhan niya ay binili na ng isang malaking korporasyon at ang unang utos ng bagong may-ari ay alisin ang lahat ng empleyadong may bahid ng masamang record sa pamilya. Wala na ma. Wala na akong trabaho at ang babaeng kasama ko sa hotel. Nung nalaman niyang wala na akong pera, kinuha niya pati ang huling laman ng wallet ko at iniwan akong mag-isa. Ang nanghihinang sagot ni Marco. Ang kanyang boses ay puno ng pagsisisi, ngunit huli na ang lahat. Ang bawat sandali ng kanyang pagtataksil kay Elaine ay bumalik sa kanya bilang isang sumpa. Habang nagaganap ang kaguluhang ito, sa loob ng isang itim na van na nakaparada sa di kalayuan, nakaupo si Elaine. Suot ang kanyang sunglasses, pinapanood niya sa monitor ng isang tablet ang bawat eksena ng pagbagsak ni Liza at Marco. Ang kanyang muka ay walang emosyon, parang isang estatwa na gawa sa marmol. Naramdaman ni Elaine ang isang kakaibang pakiramdam sa kanyang dibdib. Hindi ito ang kagalakang inaasahan niya. Sa halip, ito ay isang malalim na pagod. Ang pagod ng isang babaeng masyadong matagal na binuhat ang bigat ng pamilyang ito. Nakita niya ang pag-iyak ni Liza sa kalsada, ang pagmamakaawa nito sa mga pulis, at ang kawalan ng lakas ni Marco. Naalala ni Elaine ang gabing pinalayas siya, ang ulan, ang lagnat ni Abby, at ang kawalan ng awa ng mga taong ito. Tama na ba ito, kuya? Ang pabulong na tanong ni Elaine kay Gabriel na nakaupo sa kanyang tabi. Huminga ng malalim si Gabriel at hinawakan ang balikat ng kapatid. Ito ang tinatawag na karma, Elena. Hindi tayo ang nanakit sa kanila. Ang sarili nilang kasakiman at kalupitan ang humukay ng libingang kinalalagyan nila ngayon. Ang ginawa lang natin ay binigyan sila ng pagkakataong makita ang resulta ng kanilang mga desisyon. Sa labas, nagsimulang umulan ng mahina. Ang mga patak ng tubig ay tumatama sa mukha ni Marco habang kinaladkad sila ng mga awtoridad palabas ng bakuran. Wala silang dalang anuman kundi ang ilang pirasong damit na nakalagay sa sako. Isang malupit na pag-ulit ng eksenang ginawa nila kay Elaine ilang linggo na ang nakalilipas. Hanapin natin si Elaine. Siya lang ang makakatulong sa atin. Ang biglang pagsigaw ni Liza, ang kanyang mukha ay puno ng desperasyon.
Siguradong may pera siya ngayon. Nakita natin siya sa mall, di ba? Marco, hanapin mo ang asawa mo. Magmakaawa ka. Sabihin mo, mahal mo pa rin siya. Ang mga salitang yon ay naging parang isang echo sa pandinig ni Elaine. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Ang pag-ibig na tinapon nila ay biglang naging mahalaga dahil lamang sa kailangan nila ng matatakbuhan. Ngunit ang Elaine na kilala nila ay patay na kasabay ng bawat patak ng ulan sa kalsadang iyon. Paano haharapin ni Marco ang katotohanang ang taong kailangan niyang luhuran ay ang taong hindi na kailanman muling titingin sa kanya ng may pagmamahal? At ano ang gagawin ni Elaine kapag ang kanyang paghihiganti ay humantong sa isang desisyong susubok sa kanyang natitirang kabutihan? Elaine, patawarin mo ako. Alam kong nagkamali ako, pero ikaw pa rin ang asawa ko. Ikaw lang ang makakapagligtas sa amin ni Mama. Ang boses ni Marco ay basag at nanginginig habang binibigkas ang mga salitang yon sa gitna ng isang tahimik at marangyang garden ng isang sikat na restaurant. Nakaluhod siya sa damuhan, hindi alintana ang dumi na kumakapit sa kanyang hiram na pantalon. Ang kanyang hitsura ay malayo sa dating hambog na asawa. Ang kanyang buhok ay magulo, ang kanyang mga kuko ay madumi, at ang kanyang mga mata ay puno ng desperasyon ng isang taong wala nang makain. Sa tapat niya, nakaupo si Elaine sa isang upuang bakal na may mga detalyadong ukit. Hawak niya ang isang kristal na baso ng malamig na tsaa, at ang kanyang mga daliri ay dahan-dahang humahaplos sa gilid nito. Ang bawat galaw ni Elaine ay puno ng biyaya at kapayapaan, isang matinding kaibahan sa kaguluhan na dala ni Marco. Ang bango ng kanyang mamahaling pabango ay humahalo sa amoy ng mga bulaklak sa paligid, habang si Marco ay nangangamoy pawis at kabiguan. Naramdaman ni Elaine ang isang pamilyar na kirot sa kanyang dibdib nang makita niya ang pagluhod ng lalaking minsan niyang itinuring na mundo. Ngunit ang kirot na yon ay hindi dahil sa pag-ibig, kundi dahil sa matinding awa sa kanyang dating sarili. Ang babaeng nagmakaawa rin ng ganito sa gitna ng ulan, ngunit tinawanan lamang at itinapon. Hinigpitan ni Elaine ang hawak sa kanyang baso hanggang sa mamuti ang kanyang mga kasukasuan, ngunit nanatiling kalmado ang kanyang mukha. Bakit ngayon ka lang dumating, Marco? Ang malamig na tanong ni Elaine. Ang kanyang boses ay parang isang banayad na ihip ng hangin sa gabi, ngunit may talim na hindi kayang baliwalain. Noong si Abby ay nag-aagaw buhay dahil sa lagnat, nasaan ka? Noong pinalayas ako ng nanay mo at itinapon ang mga gamit ko sa putikan, nasaan ang pagmamahal na sinasabi mo? Naguluhan lang ako, Elaine. Si Mama kasi, siya ang nagudyok sa akin. At yung babaeng nakita mo, wala lang yun. Isang pagkakamali lang ang lahat. Ang mabilis na depensa ni Marco habang pilit na inaabot ang kamay ni Elaine. Marahas na iniwas ni Elaine ang kanyang kamay. Ang tunog ng kanyang baso na tumama sa lamesa ay lumikha ng isang matalim na ingay na tila isang hudyat ng pagtatapos. Isang pagkakamali? Ang tawagin akong magnanakaw sa harap ng maraming tao ay pagkakamali? Ang panoorin akong basang-basa sa ulan habang yakap ang anak nating nanginginig ay pagkakamali lang? Tumayo si Elaine, ang kanyang anino ay bumalot sa nakaluhod na si Marco. Tinitigan niya ang kanyang dating asawa nang may halong pandidiri. Huwag mong gamitin ang pangalan ni Abby para makuha ang gusto mo. Alam nating dalawa na hindi ang pamilya natin ang gusto mong iligtas, kundi ang komportableng buhay na nawala sa'yo. Gusto mo akong bumalik para may maglinis ng dumi niyo, para may mapag-initan kayo ng ulo kapag wala kayong pera. Kinuha ni Elaine ang baso ng tsa at dahan-dahang ibinuhos ang laman nito sa tapat ni Marco. Ang tunog ng tubig na tumatama sa tuyong lupa ay naging tanging ingay sa pagitan nila. Hindi na ako ang basahang itinapon ninyo, Marco. Ang Elaine na kilala ninyo ay namatay na sa gabing sinarado ninyo ang pinto sa amin ng anak ko. Ang kaharap mo ngayon ay ang babaeng hinding-hindi na muling lilingon sa basura. Tumalikod si Elaine at nagsimulang maglakad palayo. Ang tunog ng kanyang mga takong
ay tila isang hatol na hindi na mababago. Naririnig niya ang mga hikbi ni Marco sa kanyang likuran, ang mga pagsusumamo na unti-unti nang nilalamon ng distansya. Ngunit sa bawat hakbang niya, nararamdaman ni Elaine ang pagluwag ng isang mahigpit na kadena sa kanyang puso. Nang makarating siya sa kanyang sasakyan, tumigil muna si Elaine at tumingin sa langit. Ang buwan ay maliwanag, tila nakikisali sa kanyang bagong nahanap na kalayaan. Ngunit sa kabila ng tagumpay na ito, isang tanong ang pumasok sa kanyang isipan. Kapag nalaman na nina Liza at Marco na siya ang may-ari ng lahat ng kanilang utang, hanggang saan pa kaya ang kayang gawin ng kanilang kasakiman para sirain ang kanyang bagong buhay? At sapat na ba ang ganitong uri ng paghihiganti para mapatahimik ang mga multo ng kanyang nakaraan? O may mas malaki pang pagsubok na naghihintay sa kanya sa oras na malaman ng lahat ang kanyang tunay na pangalan? Siguraduhin mong makuha natin ang atensyon ng Chairman Marco. Ito na lang ang tanging paraan para mabawi natin ang lahat. Huwag kang tatanga-tanga. Ayusin mo ang tayo mo. Ang boses ni Doña Liza ay isang pabulong na utos, puno ng desperasyon at huwad na pag-asa, habang pilit nilang isinisiksik ang kanilang mga sarili sa gitna ng isang marangyang ballroom. Ang paligid ay nagniningning sa ilalim ng dambuhalang mga chandelier na gawa sa purong kristal na naglalabas ng liwanag na tila mga bituin sa langit. Ang amoy ng mga sariwang puting liryo at mamahaling wine ay humahalo sa hangin, isang mundo ng yaman na dati ay pinangarap lamang ni Liza, ngunit ngayon ay tila isang pader na hindi niya kayang akyatin. Suot ni Liza ang isang lumang gown na kinuha niya sa baul, na bagaman may mga kupas na bahagi ay pilit niyang ipinagmamalaki. Si Marco naman ay nakasuot ng isang hiram na suit na medyo maluwag sa kanyang balikat. Ang kanyang mukha ay puno ng pawis sa kabila ng lamig ng aircon. Para silang mga langaw na pilit sumasabay sa lipad ng mga agila. Bawat hakbang nila sa malambot na carpet ay puno ng takot na baka sila ay mapansin at palayasin. Ma, baka hindi tayo pakinggan. Hindi nga natin alam kung sino ang chairman ng Montemayor Group. Ang nanginginig na, sabi ni Marco. Ang kanyang mga mata ay gala sa paligid. Pilit na iniiwasan ang titig ng mga security guard na mukhang kanina pa sila pinagmamasdan. Tumahimik ka, ang sabi sa balita. Ang mga Montemayor ay kilala sa pagiging matulungin. Kapag nalaman nilang nawalan tayo ng bahay dahil sa maling sistema ng bangko, siguradong tutulungan nila tayo. Ipakita mo ang hitsura mong kawawa, Marco. Yan ang puhunan natin ngayon. Ang sagot ni Liza habang inaayos ang kanyang buhok na halatang tuyo at walang buhay. Sa kabilang dako ng ballroom, nakatayo ang tatlong magkakapatid na Montemayor. Si Gabriel, Rafael at Michael ay tila mga haring nagbabantay sa kanilang kaharian. Kanina pa nila napapansin ang presensya ni Liza at Marco sa madilim na sulok ng bulwagan. Isang palitan ng makahulugang tingin ang naganap sa pagitan nila. Isang tingin na puno ng pait at antisipasyon. Alam nilang dumating na ang oras para sa huling yugto ng kanilang plano. Biglang tumahimik ang buong paligid. Ang malambing na musika mula sa orkestra ay dahan-dahang humina, napalitan ng isang malalim at mapitagan na katahimikan. Ang lahat ng atensyon ay napunta sa dambuhalang hagdanan na gawa sa marmol. Sa gitna ng ballroom, isang lalaking nakauniporme ang lumapit sa mikropono. Ang kanyang boses ay umalingaw-ngaw sa buong bulwagan, puno ng otoridad at kagalakan. Ladies and gentlemen, let us all welcome the long-lost daughter and the true princess of the Montemayor family, Maria Elena Montemayor. Ang tunog ng mga palad na nagtatama sa isa't isa ay pumuno sa hangin. Isang masigabong palakpakan na tila isang bagyong paparating. Mula sa itaas ng hagdanan, isang anino ang lumitaw. Isang babaeng nababalot ng isang gown na kulay pilak na tila hinabi mula sa liwanag ng buwan. Ang bawat hakbang niya sa hagdanan ay puno ng dahan-dahan at marangal na ritmo. Ang kanyang ulo ay nakataas,
at ang kanyang mga mata ay nagniningning sa ilalim ng mga ilaw. Napahawak si Liza sa braso ni Marco. Ang kanyang mga kuko ay bumaon sa tela ng suit ng kanyang anak. Ang kanyang paghinga ay biglang tumigil at ang kanyang mga mata ay tila gustong lumabas sa kanilang mga kinalalagyan. Sa tabi niya, si Marco ay napaatras. Ang kanyang muka ay naging kasing puti ng papel at ang kanyang mga labi ay nanginginig nang hindi makapagsalita. Hindi maaari. Hindi siya yan. Ang pabulong na sambit ni Liza, ang kanyang boses ay puno ng takot at pagtanggi. Ngunit habang papalapit ang babae sa ibaba ng hagdanan, unti-unting naging malinaw ang kanyang mukha. Wala na ang dumi ng uling, wala na ang bakas ng hirap. Ang kaharap nila ngayon ay si Maria Elena, ang babaeng tinawag nilang magnanakaw, ang asawang itinapon ni Marco sa gitna ng unos, ang taong ngayon ay may hawak ng kanilang mga kapalaran sa kanyang mga kamay. Huminto si Maria Elena sa harap ng mikropono. Ang kanyang paningin ay dahan-dahang gumala sa buong bulwagan hanggang sa tumigil ito sa sulok kung saan nakatayo ang naninigas na sina Liza at Marco. Isang maliit at misteryosong ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Isang ngiting hindi nagpapakita ng galit, kundi ng isang tagumpay na mas masakit pa sa anumang sampal. Good evening everyone, ang simula ni Maria Elena. Ang kanyang boses ay kalmado at puno ng kapangyarihan. I am home, and tonight, I am here not just to reclaim my name, but to ensure that everyone receives exactly what they deserve. Ang bawat salita ay tumama sa pandinig ni Liza at Marco na parang mga kidlat. Nararamdaman ni Liza ang pag-ikot ng paligid. Ang kanyang mga tuhod ay nagsimulang manginig hanggang sa hindi na niya kayang tumayo ng maayos. Sa harap ng lahat ng makapangyarihang tao, ang kanilang lihim at kalupitan ay tila unti-unti nang nahuhubaran. Ano ang gagawin ni Liza at Marco kapag ang taong balak nilang hinga ng tulong ay ang taong pinakanasaktan nila? Magagawa pa kaya nilang tumayo ng may dangal? O tuluyan na silang lalamunin ng kahihiyan sa gitna ng nagniningning na bulwagang ito? Ang katahimikan sa loob ng ballroom ay naging kasing bigat ng isang dambuhalang bato na nakadagan sa dibdib ni Liza at Marco. Ang tunog ng kanilang sariling paghinga ay tila naging kasing lakas ng kulog sa kanilang pandinig, habang ang bawat mata ng mga panauhin ay nakatuon sa kanila, mga matang puno ng pagtataka, panghuhusga at pagkamuhi. Dahan-dahang bumaba si Maria Elena sa huling baitang ng hagdanan. Ang bawat kislap ng kanyang mga alahas ay tila tumutusok sa mga mata ni Liza na nagpapaalala sa kanya kung gaano kalayo ang kinalalagyan ng babaeng dati ay pinapakain niya lamang ng mga tira-tirang kanin sa kusina. Huminto si Elena sa tapat nila. Ang kanyang muka ay kasing kinis ng porselana at ang kanyang mga mata ay walang mabanaag na kahit anong emosyon. Parang isang kalmadong dagat bago ang isang malakas na unos. Elaine, anak. Ang boses ni Liza ay lumabas na parang isang huni ng isang naghihingalong ibon. Sa kabila ng matinding kahihiyan, ang kanyang pagiging mapagkunwari ay muling namayani. Dahan-dahan siyang lumapit. Pilit na inaabot ang kamay ni Elena, habang ang kanyang mga luhang gawa sa kasakiman, ay nagsisimulang dumaloy sa kanyang mga pisngi. Patawarin mo kami, anak. Hindi namin alam. Kung alam lang namin na ikaw pala ang nawawalang prinsesa, hinding-hindi namin gagawin yun sa'yo. Mahal ka namin, Elena. Isang mahinang tunog ng pagtawa ang kumawala sa mga labi ni Elena, ngunit ang kanyang mga mata ay nanatiling malamig. Umatras siya ng isang hakbang, sapat na distansya upang hindi siya mahawakan ng maruming kamay ni Liza. Anak, mahal. Ang pag-uulit ni Elena, ang bawat salita, ay parang isang patak ng asido sa balat ni Liza. Naalala ko po, noong nakaraang buwan lang, tinawag niyo akong hampas lupa at magnanakaw. Naalala ko rin
Noong pinaluhod niyo ako sa putikan, habang tinatawanan ng bawat patak ng luha ko, nasaan ang pagmamahal na sinasabi niyo yun noong mga oras na yon? Napatingin si Marco kay Elena. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig sa gilid ng kanyang hiram na suit. Elena, please, asawa mo pa rin ako. May anak tayo. Isipin mo si Abby. Gusto mo bang lumaki siya na walang ama? Pwede nating ayusin ang lahat. Kalimutan na natin ang nakaraan. Simulan natin ang bago rito, sa piling ng pamilya mo. Dito na hindi nakapagpigil si Michael. Lumapit ang bunsong Montemayor at humarang sa gitna ni Marco at Elena. Ang kanyang tindig ay tila isang pader na bakal na walang sinumang makakalampas. Hinawakan ni Michael ang kwelyo ng suit ni Marco. Sapat na lakas upang maramdaman nito ang panganib. Ngunit hindi sapat para lumikha ng gulo sa gitna ng gala. Huwag mong gamitin ang pangalan ng pamangkin ko para iligtas ang sarili mo, Marco. Ang pabulong na banta ni Michael, ang kanyang boses ay puno ng puot. Ang isang ama ay hindi pinapanood ang kanyang anak na manginig sa lagnat habang siya ay nagpapakasaya sa ibang babae. Ang isang asawa ay hindi hinahayaan ng kanyang ina na saktan ang babaeng nangako sa kanya ng habambuhay. Biglang lumapit si Gabriel, anyang panganay na Montemayor, at sumenya sa mga security guard. Sa isang kumpas ng kanyang kamay, 4 na malalaking lalaki ang pumalibot kina Liza at Marco. Ang lahat ng mga panauhin ay nagsimulang magbulungan. Ang iba ay kinukuhanan pa ng video ang nagaganap na eksena. Ang kahihiyan ni Liza ay naging isang pampublikong tontunin. Palabasin ang mga taong ito ang malamig na utos ni Gabriel. At siguraduhin ninyong ang bawat barya na utang nila sa kumpanyang ito ay mababayaran hanggang sa huling sentimo. Kung kailangang mabulok sila sa kulungan dahil sa panloloko at pagnanakaw ng dangal ng kapatid ko, gawin ninyo. Hindi, Elena, huwag. Patawad. Ang sigaw ni Liza habang pilit siyang kinaladkad ng mga security guard palabas ng ballroom. Ang kanyang mga paa ay nagsisimulang sumayad sa makintab na sahig at ang kanyang wig ay bahagyang tumagilid na nagpapakita ng kanyang tunay na hitsura, isang matandang puno ng puot at kawalan ng hiya. Pinanood ni Elena ang pagkawala ni Liza at Marco sa likod ng malalaking pinto ng ballroom. Ang bawat sigaw at pagsusumamo nila ay unti-unting humina hanggang sa muling bumalik ang katahimikan sa paligid. Nararamdaman ni Elena ang isang kakaibang ginhawa sa kanyang dibdib. Ngunit hindi pa ito ang katapusan. Ang bawat sugat na iniwan nila sa kanyang puso ay hindi basta-basta maghihilom sa isang gabi ng kahihiyan. Lumingon si Elena sa kanyang mga kapatid. Nakita niya ang pagmamalaki sa mga mata ni Gabriel, ang pag-aalaga ni Rafael, at ang proteksyon ni Michael. Sa unang pagkakataon, sa loob ng maraming taon, naramdaman ni Elena na siya ay tunay na ligtas. Ngunit sa gitna ng selebrasyon, isang tanong ang nanatili sa kanyang isipan. Kapag wala na ang galit, kapag tapos na ang paghihiganti, ano na ang matitira sa kanyang puso? May puwang pa ba ang kapatawaran para sa mga taong naging dahilan ng kanyang paghihirap o habambuhay na siyang mabubuhay sa anino ng kanyang nakaraan? Akala mo ba matatakasan mo ang lahat ng kasalanan mo, ma? Tingnan mo tayo ngayon. Mas masahol pa tayo sa mga asong gala. Ang boses ni Marco ay pumiyok sa gitna ng isang maliit at madilim na silid na amoy amag at luma. Nakaupo sila ni Liza sa ibabaw ng isang manipis na kutsyon na nakalatag sa sahig ng isang hamak na boarding house sa gilid ng rails. Ang dingding na gawa sa tagpi-tagping plywood ay nanginginig sa tuwing dumadaan ang tren, isang paalala na ang kanilang marangyang buhay noon ay tuluyan na ngang naglaho. Walang maisagot si Liza. Ang kanyang buhok ay gulo-gulo at ang kanyang mukha ay tila tumanda ng 10 taon sa loob lamang ng ilang araw. Hawak niya ang isang baso ng tubig na may kasamang isang pirasong tinapay
na binili nila mula sa huling barya sa bulsa ni Marco. Ang bawat pagnguya niya ay puno ng pait, lalo na kapag naaalala niya ang imahe ni Elaine na nagniningning sa ilalim ng mga chandelier ng Montemayor Gala. Hahanap tayo ng paraan, Marco. Hindi pwedeng ganito na lang tayo habang buhay. Ang pabulong na sabi ni Liza, bagaman alam niya sa kanyang loob na wala na silang matatakbuhan. Lahat ng kanilang mga kakilala ay tinalikuran na sila. Ang balita tungkol sa panloloko nila sa kapatid ng mga Montemayor ay kumalat na parang apoy sa buong lungsod. Biglang narinig ang isang serye ng mabibigat na yabag ng sapatos sa labas ng kanilang pinto. Ang tunog ng mga yabag na yon ay puno ng otoridad, malayo sa mga yabag ng kanilang mga kapitbahay na nakatsinelas lang. Nagkatinginan ang mag-ina, ang takot ay agad na gumuhit sa kanilang mga mukha. Ang marahas na pagtulak sa pinto ay lumikha ng isang malakas na tunog ng pagtama ng kahoy sa dingding. Dalawang lalaking nakauniporme ng pulis ang pumasok, kasunod ang isang abogadong may hawak na folder. Sa likuran nila, nakatayo si Michael Montemayor. Ang kanyang mga mata ay kasing lamig ng bakal. Doña Liza, mayroon kaming warrant of arrest para sa inyo, ang sabi ng pulis habang inilalabas ang mga posas. Kinasuhan kayo ng falsification of documents at perjury. At tungkol naman sa singsing na sinabi ninyong ninakaw ni Maria Elena, nahanap na namin ang record sa pawn shop kung saan nyo ito isinangla sa sarili ninyong pangalan. Nabitawan ni Liza ang baso ng tubig. Ang tunog ng pagbasag ng kristal sa sahig ay tila naging hudyat ng kanyang tuluyang pagbagsak. Hindi, nagkakamali kayo. Pakanalang ito ng babaeng yon. Marco, tulungan mo ako. Ngunit si Marco ay hindi nakagalaw. Pinanood niya ang mga pulis habang dahan-dahang ikinakabit ang mga posas sa nanginginig na mga kamay ng kanyang ina. Ang bawat kalansing ng bakal ay parang isang tinik na tumutusok sa kanyang konsensya. Sa tabi niya, lumapit si Michael at bumulong sa kanyang tainga. Isang boses na puno ng pagkamuhi. Hindi lang si mama mo ang may pananagutan, Marco. Ang pananakit mo sa kapatid ko, ang pag-abandona mo sa sarili mong anak. Sisiguraduhin kong sa bawat araw na dadaan sa loob ng kulungan, maaalala mo ang mukha ni Elaine habang iniwan mo siya sa ulan. Habang kinaladkad si Liza sa palabas ng silid, ang kanyang mga tili ay umalingaw-ngaw sa buong eskinita. Ngunit walang sino man ang lumingon para tumulong. Ang bawat kapitbahay ay nanatiling nakasara ang mga pinto. Isang simbolo ng mundong tuluyan nang bumitaw sa kanila. Samantala, sa isang tahimik na silid sa mansyon ng mga Montemayor, nakaupo si Elaine sa tabi ng bintana. Hawak niya ang isang lumang litrato ni Abby noong sanggol pa ito. Narinig niya ang balita mula sa kanyang mga kapatid tungkol sa pag-aresto kay Liza. Inasahan niya ang isang malaking kagalakan, ang isang pakiramdam ng tagumpay. Ngunit ang naramdaman ni Elaine ay isang malalim na katahimikan. Ang bigat na binuhat niya sa loob ng 3 taon ay dahan-dahang nawawala. Tila isang manipis na usok na tinatangay ng hangin. Tumingin siya sa kanyang mga kamay. Wala na ang mga sugat, wala na ang mga pasa. Ang mga ito ay napalitan na ng makinis at malinis na balat. Ngunit alam niya na ang tunay na paghihilom ay nagsisimula pa lamang sa loob ng kanyang puso. Lumingon si Elaine nang marinig niya ang tawag ni Abby mula sa kabilang silid. Ang tawa ng kanyang anak ay naging sapat na pampalakas ng loob. Ang hustisya ay nakamit na, ngunit ang tanong na nananatili ay, kaya ba niyang tuluyang ibaon ang puot upang maging isang mas mabuting ina para kay Abby? O habang buhay siyang magiging biktima ng mga alaalang pilit niyang tinatakasan? Ano ang mangyayari kay Marco ngayon na wala na ang kanyang ina na nagmamanipula sa kanya? May pagkakataon pa ba para sa pagsisisi o ang kanyang kapalaran ay nakatali na sa parehong madilim na selda na kinalalagyan ni Liza? Dito nagsimula ang lahat at dito rin dapat magtapos ang lahat ng sakit. Ang boses ni Maria Elena ay kasing lamig ng hanging humahaplos sa mga tuyong dahon
Sa labas ng lumang bahay ni na Marco, nakatayo siya sa tapat ng gate. Ang parehong gate na sinarado sa kanyang mukha nung gabing iyon ng unos. Ngunit ngayon, wala na siyang bitbit na basang supot ng gamot o nanginginig na anak. Nakasuot siya ng isang eleganteng itim na coat at sa likuran niya ay nakaparada ang isang marangyang sasakyan na naghihintay sa kanyang bawat hudyat. Tumingin si Elena sa paligid. Ang bahay na dati niyang itinuring na tahanan ay tila naging isang maliit at madilim na kahon sa kanyang paningin. Ang mga pader na dati ay tila dambuhala sa kanyang takot, ay ngayon ay mukhang marupok at malapit ng gumuho. Ang bawat sulok ng bakuran ay may dalang alaala ng kanyang paghihirap, ngunit sa pagkakataong ito, hindi na siya nasasaktan. Ang galit na dati ay nagliliyab sa kanyang dibdib, ay napalitan na ng isang malalim at payapang kawalan ng pakiramdam. Dahan-dahang bumukas ang pinto ng bahay at lumabas si Marco. Ang kanyang hitsura ay halos hindi na makilala. Ang kanyang mga mata ay lubog, ang kanyang balat ay maputla, at ang kanyang mga balikat ay nakakubli sa bigat ng kahihiyan. Nang makita niya si Elena, napatigil siya. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang hawak ang isang lumang dyaryo. "Elena, bumalik ka," ang pabulong na sabi ni Marco. Ang kanyang boses ay puno ng isang huwad na pag-asa. "Alam ko, hindi mo kayang tiisin ang ama ng anak mo. Patawarin mo ako sa lahat. Handa akong magbago. Magsimula tayo ulit, malayo sa ingay ng mga kapatid mo." Isang mapait na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Elena. Lumapit siya ng ilang hakbang, sapat na distansya upang makita ang takot sa mga mata ni Marco. Inilabas niya ang isang maliit na lighter at isang lumang piraso ng tela. Ang maruming basahan na ginamit niya sa paglilinis ng sahig noong huling gabi niya sa bahay na yon. Isinabit niya ito sa bakal na gate. "Hindi ako bumalik para sa iyo, Marco." Ang simula ni Elena. Ang kanyang boses ay matatag at puno ng otoridad. "Bumalik ako para sunugin ang huling bakas ng babaeng pinatay ninyo. Ang babaeng naniwala sa mga kasinungalingan mo ay wala na. Ang tanging naririto ay si Maria Elena Montemayor at wala siyang asawang duwag at traidor." Pinindot ni Elena ang lighter at ang maliit na apoy ay dahan-dahang kumapit sa tuyong tela. Ang usok ay pumailan lang sa hangin, dala ang amoy ng luma at mapait na nakaraan. Pinanood ni Elena ang unti-unting pagkaubos ng basahan hanggang sa maging abo na lamang ito na tinangay ng hangin. "Patawad?" Ang pag-uulit ni Elena sa huling hiling ni Marco. "Pinatawad ko na ang sarili ko dahil hinayaan kitang saktan ako. Pinatawad ko na ang sarili ko dahil naging mahina ako. Pero ikaw at ang nanay mo? Ang hustisya ang magpapatawad sa inyo. Huwag mo nang asahan na makikita mo pa si Abby. Ang isang anak ay hindi kailangan ng isang amang hindi marunong magtanggol sa katotohanan." Tumalikod si Elena at nagsimulang maglakad patungo sa kanyang sasakyan. Naririnig niya ang mga sigaw ni Marco sa kanyang likuran. Ang mga pagsusumamo na unti-unti nang nilalamon ng tunog ng makina ng sasakyan. Sa bawat pag-ikot ng gulong palayo sa lugar na yon, nararamdaman ni Elena ang unti-unting pagbukas ng isang bagong kabanata sa kanyang buhay. Nang makarating siya sa mansyon, sinalubong siya ni Abby na may dalang isang drawing ng isang malaking bahay na puno ng mga bulaklak at 3 lalaking nakatayo sa paligid nila. Niyakap ni Elena ang kanyang anak ng mahigpit. Ang bango ng buhok ni Abby ang naging huling gamot sa kanyang mga natitirang sugat. Lumingon si Elena sa kanyang mga kapatid na naghihintay sa kanya sa balkonahe. Ang paglalakbay niya mula sa putikan patungo sa palasyo ay natapos na, ngunit ang paglalakbay ng kanyang puso patungo sa tunay na kaligayahan ay nagsisimula pa lamang. May puwang pa ba para sa isang bagong pag-ibig sa puso ng isang babaeng minsan nang nadurog ng husto? At paano haharapin ni Elena ang katotohanang
Ang kanyang nakaraan ay habambuhay nang nakaukit sa kanyang pagkatao bilang isang paalala ng kanyang katatagan. Ang bawat paglubog ng araw ay hindi tanda ng pagtatapos, kundi isang pangako na bukas ay may liwanag na muling sisikat. Ang boses ni Maria Elena ay malinaw at puno ng kapayapaan habang nakatayo siya sa harap ng isang podium. Ang paligid ay nababalot ng kulay puti at asul, ang mga kulay ng pag-asa at kalayaan. Sa harap niya ay ang mga kababaihang dumaan din sa hirap at pang-aapi. Mga biktima ng karahasan sa tahanan na ngayon ay binibigyan ng pagkakataong magsimulang muli sa pamamagitan ng The Maria Elena Foundation. Suot ni Elena ang isang simpleng asul na dress. Walang masyadong alahas, ngunit ang kanyang aura ay nagniningning ng higit pa sa anumang dambuhalang chandelier. Ang kanyang balat ay malusog, ang kanyang mga mata ay buhay, at ang kanyang mga labi ay marunong na muling ngumiti ng totoo. Sa gilid ng entablado, nakatayo ang tatlo niyang kuya. Nakita niya ang pagtulo ng luha ng kagalakan sa mga mata ni Gabriel, ang paghanga sa mukha ni Rafael, at ang malawak na ngiti ni Michael. Sila ang naging mga haligi ng kanyang muling pagkabuo. Ang mga lalaking nagpatunay sa kanya na mayroon pang tunay na pag-ibig at proteksyon sa mundo. Sa loob ng mahabang panahon, naniwala ako na ang aking halaga ay nakadepende sa kung gaano karaming sakit ang kaya kong tiisin. Patuloy ni Elena, ang kanyang boses ay bahagyang nanginginig sa lalim ng emosyon. Ngunit natutunan ko na ang tunay na lakas ay wala sa pagtitiis ng kawalang katarungan. Ang tunay na lakas ay nasa pagtayo, sa pagpili sa sarili, at sa pagyakap sa katotohanang tayo ay karapat-dapat sa respeto at tunay na ligaya. Matapos ang kanyang talumpati, sinalubong siya ng isang masigabong palakpakan. Ang tunog ng mga palad na nagtatama ay tila isang awit ng tagumpay na umalingaw-ngaw sa buong bulwagan. Sa gitna ng kasiyahan, lumapit si Michael at ibinulong ang balitang kanina pa niya hinihintay. Nakahatulan na si Liza Elena, 10 taon sa loob ng bilangguan dahil sa lahat ng kanyang panloloko at pagnanakaw, ang sabi ni Michael. At si Marco? Nakita siya kaninang umaga sa harap ng dati nilang bahay, nagmamakaawa sa bagong may-ari, na hayaan siyang matulog sa labas. Tuluyan na siyang nawala sa sarili, Elena. Ang tanging binabanggit niya ay ang pangalan mo at ni Abby. Huminga ng malalim si Elena. Ang balitang iyon ay hindi nagbigay sa kanya ng malupit na kagalakan, kundi isang malalim na pakiramdam ng katarungan. Ang bawat tao ay umani lamang ng kung ano ang kanilang itinanim. Hindi na niya kailangang magalit pa, dahil ang tadhana na mismo ang gumawa ng paraan upang ibigay ang nararapat na hatol. Hayaan mo na sila, Michael, ang sagot ni Elena. Ang bawat sentimo ng galit ko ay naubos na. Wala na silang kapangyarihan sa akin. Lumapit si Abby na ngayon ay malusog na at nakasuot ng isang magandang puting damit. May hawak siyang isang kumpol ng mga bulaklak at iniabot ito sa kanyang ina. Sa likod ni Abby, isang lalaki ang lumapit. Si David, ang arkitekto ng foundation at ang taong naging tahimik na sandigan ni Elena sa nakaraang mga buwan. Ang tingin ni David kay Elena ay puno ng paggalang at isang uri ng pag-ibig na hindi humihingi ng kapalit, kundi naghihintay lamang na tanggapin. Napakaganda mo ngayong araw, Elena, ang sabi ni David. Ang kanyang boses ay banayad at may dalang pangako ng isang bagong simula. Handa ka na bang maglakad sa hardin? Ngumiti si Elena at hinawakan ng kamay ni Abby. Tumingin siya sa malawak na langit, na ngayon ay nababalot ng kulay rosas at kahel dahil sa papalubog na araw. Ang ulan noong nakaraang buwan ay tila isang malayong alaala na lamang, isang bahagi ng kwentong kailangan niyang pagdaanan upang makarating sa magandang sandaling ito. Ang bawat hakbang ni Elena sa damuhan-damuhan ay magaan, walang dala, at puno ng tiwala. Ang dating basahang itinapon sa kalsada ay isa na ngayong reyna
ng kanyang sariling buhay. Ang bawat sugat ay naging peklat ng karangalan at ang bawat luha ay naging perlas ng karunungan. Habang naglalakad sila palayo sa bulwagan, naririnig ni Elena ang tawanan ng kanyang mga kapatid at ang masayang tinig ni Abby. Ito ang tunay na yaman, ang pamilyang nagmamahal, ang anak na ligtas, at ang sariling dangal na muling nabawi. Ang bagyo ay tuluyan ng lumipas at sa huling pagkakataon, lumingon si Elena sa kanyang nakaraan at muling humarap sa hinaharap na puno ng liwanag. Sa wakas, ang Maria Elena Montemayor ay tunay na nang malaya. Lumipas ang 5 mahabang taon, ngunit ang bawat sandali ng katahimikan sa buhay ni Maria Elena ay tila isang matamis na gantimpala para sa lahat ng kanyang ipinaglaban. Ang marahang hampas ng mga alon sa pampang ng kanilang pribadong resort sa Batangas ay naglalabas ng isang nakakaantok na tunog na humahalo sa malakas na tawanan ni Abby na ngayon ay isang masayahing batang babae na. Nakatayo si Elena sa balkonahe ng kanilang villa, hawak ang isang tasa ng mainit na tsaa. Ang kanyang mga mata ay nakatuon sa kanyang mga kapatid na sina Gabriel, Rafael at Michael, na kasalukuyang nakikipaglaro ng habulan kay Abby sa buhanginan. Ang imahe ng kanyang pamilya na buo at nagmamahalan ay ang pinakamagandang tanawin na hindi kailanman nagawang pangarapin ng babaeng dati ay nakaluhod sa madilim na kusina. Ang balita tungkol sa paglaya ni Liza matapos ang kanyang sentensya ay dumating sa kanya noong nakaraang buwan. Ayon sa ulat, si Liza ay naninirahan na sa isang maliit na bahay kalinga. Matanda na at walang sinumang dumadalaw. Si Marco naman ay nananatiling palaboy, isang anino ng nakaraan na tuluyan nang nilamon ng kanyang sariling mga maling desisyon. Naramdaman ni Elena ang isang kamay na dahan-dahang pumatong sa kanyang balikat. Si David iyon, ang lalaking nanatili sa kanyang tabi at nagturo sa kanya na ang pag-ibig ay hindi dapat masakit. Sa haplos ni David, naramdaman ni Elena ang isang uri ng seguridad na hindi kailanman ibinigay ni Marco. Ang kanilang pagsasama ay hindi minadali. Ito ay isang mabagal at banayad na paghilom na nagmula sa respeto at tunay na pagkakaibigan. Iniisip mo pa rin ba sila? Ang pabulong na tanong ni David. Ang kanyang boses ay puno ng pag-aalaga. Umiling si Elena at sumandal sa dibdib ni David. Hindi na. Ang mga alaalang yon ay parang mga tuyong dahon na tinangay na ng hangin. Wala na silang puwang sa mundong binuo ko para sa amin ni Abby. Tumingin si Elena sa kanyang mga kamay. Wala na ang mga peklat ng hirap, ngunit sa kanyang puso, ang bawat sugat ay nanatiling isang mahalagang aral. Ang bawat patak ng ulan noong gabing iyon ay naging pataba sa kanyang pagkatao upang muling mamukadkad ng mas matatag at mas maganda. Ang dahan-dahang paglubog ng araw sa abot tanaw ay nagbibigay ng isang nagniningning na kulay ginto sa buong dagat. Sa sandaling iyon, alam ni Elena na ang kanyang kwento ay hindi lamang tungkol sa paghihiganti, kundi tungkol sa muling pagtuklas sa sariling dangal. Ang bawat babaeng nakaranas ng hirap ay may karapatang maging isang Maria Elena, ang bumangon mula sa putikan at yakapin ang liwanag ng isang bagong umaga. Habang papalapit ang gabi, ang tanging naririnig sa paligid ay ang awit ng hangin at ang payapang pintig ng puso ni Elena. Ang lahat ay nasa tamang lugar na. Ang lahat ay nakamit na ang kanilang nararapat na hantungan.